Yes Okay. po. So, ayun, madalas napapansin ko sa mga students ko, syempre ang word na ethics ay sabihin nating na-encounter niyo na before, right? Yung nag-take kayo ng introduction to philosophy. Pero madalas si ethics ay sabihin natin na pagbabaliktad or sabihin natin na naguguluhan tayo sa gamit ng ethics sa salitang morality. At syempre, okay, maliban lang doon, okay, minsan, well, although sinabi na ng teacher nyo siguro before kung ano ang pinag-aaralan sa ethics, okay, maganda mabigyan linaw pa rin natin kung ano nga ba ang ethics na subject. Okay, so didiretso na ako sa aking class discussion. Okay, so sana hindi kayo antokin. Okay, pag sinabi nating ethics, ethics is a philosophical discipline. Actually, ang ethics is branch siya ng philosophy. If you could remember, 'di ba? Philosophy is napakarami niyang branch, 8 'yon. Isa doon si ethics. Na kung saan pinag-aaralan natin ang human inquiries about right conduct, good life, moral values, and other related issues. For short, si ethics ang nagtatanong kung paano ba kumilos ng maayos, ano ba ang good life, okay, o paano ba tayo mabubuhay ng maganda. Okay? Ano ba ang mga moral values na dapat nating sundin at hindi sundin? Okay? Kasama din sa ethics yung mga problem na halimbawa abortion, divorce, okay? Ano pa ba? Death penalty, and so on and so forth. Kasama yun sa ethics. As long as it is related to human life, kasama siya sa ethics. Pero yun nga, hindi ibig sabihin human life, okay? Laging human life lang ang concern ng ethics. Kahit hindi ka nakaka-harm sa human life, tanong pa rin yan ng ethics as long as kung makakabuti ba ito or hindi sa tao. Okay? Ang ethics kasi malawak yan eh. Okay? Sabi nga dito, ethics provide us with the opportunity to look into the reasons and justifications behind our own actions and the actions of others. So tinatanong ng ethics kung bakit niya kinilos yung ganito. Okay? Ano kaya yung kanyang pamantayan? Kapag kumilos ba siya ng ganito, dapat ba siya maging accountable? So, tanong din yun sa ethics, accountability. Tinatanong din sa ethics yung responsibility. Okay? Sabi din dito, the basis and the principles of our decision making. Ano ba yung principles natin? Okay? And the goals of our moral life in order to find a clearer answer to the various moral issues and problems that we encounter in life. 'Di ba? Isang magandang example ng problem sa ethics is kung aware kayo yung trolley problem. Aware kayo, ang trolley problem, maraming version nito eh. Pero basically, bumababa lang siya sa ganitong situation. Paano kung halimbawa ay ikaw ay malapit ka sa train tracks? Okay. Tapos, may nakita kang papalapit na tren. Okay. May nakita kang papalapit na tren at syempre, sabihin natin, doon sa bandang kabilang dulo ng tren, kung saan pupunta si tren, may dalawang daanan. Yung default kung saan pupunta si tren ay sabihin natin 5 yung matatamaan ng tren. Okay, halimbawa nag-aayos sila ng train tracks. Nagkukumpuni pa lang sila. Yung kabila naman ay isa lang yung nagkukumpuni doon. Halimbawa nag-aayos lang siya ng maliliit na bagay doon. Ikaw, since mabilis yung tren, okay, tinatry mo silang sigawan or puntahan, wala nang enough time. So, tinatanong ng trolley problem, halimbawa, kung ikaw nga ay malapit sa train tracks at ikaw daw yung may pinakamalapit doon sa switch, okay, kung pupunta ba sa right, halimbawa, papuntang right, ito yung 5 tao, sa left naman, isa lang ng tao, ano ang gagawin mo? Okay, isa itong example ng ethical problem, yung trolley problem. Hahayaan mo ba na pumunta si tren sa default niyang daan at masagasaan yung 5? Or, is-switch mo yung switch para pumunta yung tren doon sa isang tao lang? Okay. Isa itong moral dilemma na laging tinatanong ng tao kung ano nga ba yung dapat mong gawin. At si ethics, kino-question niya kung ano nga ba ang principles na pwede mong gamitin para ma-justify mo kung ano man yung decision mo doon. Halimbawa, kung pinili mo yung 5, hinayaan mong default yun, ano yung principles mo, bakit mo piniling 5 ang mamatay? On the other hand naman, kapag ini-switch mo naman yung lever, okay, napunta ito sa left, tinatanong ng morality or ng ethics kung bakit or ano ba ang moral principles para ilipat mo yung switch at hayaang mamatay yung isa.
Okay? Tinatanong natin yon. Okay? Pasok yon sa ethics. Kasi principles ang ating pinag-aaralan. Tandaan natin kung ano man yung sagot natin sa mga moral dilemmas na maaari natin mapag-usapan, kahit halimbawa iba-iba kayo ng sagot. Okay? Walang tama at mali doon. Or sabihin natin, walang mali doon. Okay? Pero sabihin natin lahat yung tama. Kasi yung ethics is basically tayo ang nagsusuri kung ano ba ang mga principles na nilalatag ng mga philosophers. So, pwede natin gawing justification. May ibang tao na ang pagsagot sa right switch ay okay lang. Iba naman, ang pagsagot sa left switch ay okay lang. Okay? Tandaan din natin na hindi ibig sabihin magkakasunungat kayo ng sagot sa moral principles ay puro kaguluhan lang. Tandaan natin kapag nagkakaroon ng tension about different opinions, ang pinakamahalaga dito ay magkaroon tayo ng dialogo para mag-improve kung ano man yung moral principles or knowledge na meron ka. As long as nag-uusap kayo, nagkakaroon kayo ng pag-uusap, mag-i-improve yan. Sometimes, yun nga, diversity is not a problem. Okay? It's how you handle the diversity or the different opinions of other people kung bakit tayo nagkakaroon ng problema. Pero gaya nga nasabi ko, ipupush natin, okay, na magkaroon tayo ng dialogo kapag nagkaroon tayo ng pagkakaibang opinion when it comes to moral problems. Okay. So, ayun. So, yun nga, gaya nga nasabi ko, the goals of our moral life in order to find clearer answers to the various moral issues and problems that we encounter in life. So, maaari mo pag-usapan natin yung problem of abortion. Okay? Or yung tao na sa permanent vegetative state or nasa coma na siya. O kaya hayaan mo ba siyang mabuhay or hahayaan mo siyang mamatay? O kaya yung pamilyang nabubuhay sa ilalim ng tulay. Okay? Since wala na silang trabaho mag-asawa, hahayaan mo pa rin ba silang mag-anak or hindi? Diba? Sabi ng Katoliko, okay lang mag-anak kasi gift yan from God. Pero sinasabi naman ng iba, huwag ka na mag-anak. Kasi, or gumamit ka na ng contraceptive kasi mas magandang wala ka ng anak kumpara may anak ka pero di mo natutustusan ang pamumuhay or kailangan ng anak mo. Okay? Kasama yun sa ethics. So, yun nga, medyo vague pa ang explanation ko sa ethics. Pero yun nga, magandang malinawan muna natin ang difference between ethics and morality. So, malinaw na ethics ang subject natin. Pero gaya nga nasabi ko kanina, ano ang pinagkaiba nito sa morality? Ang morality, ito yung set of standards ng isang tao na meron na talaga siya. Na kung saan yung morality na ito ay nanggaling sa kanyang pamilya, nanggaling sa kanyang experiences, nanggaling sa kanyang religion, and so on and so forth. Ito yung morality. Halimbawa, nakalakihan mo na dapat lagi kang nagmamano sa magulang mo. Kasi ito yung tinuro ng magulang mo. Ito yung set of standards mo. So, morality mo yun. Kasi base siya sa individual experience mo. Natutunan mo siya sa school. Si ethics naman, on the other hand, siya yung nagsusuri kung ang morality bang tinatanggap mo ay tama. Diba? Kasi minsan, mayroon tayong morality, tayong mga Pilipino, na bawal daw tayong sumagot sa nakakatanda. Or dapat daw may utang na loob tayo sa pamilya. Diba? Typical problem kay Yulo. Diba? Morality yon. Kasi morality ng mga Pilipino yun. Part ng ethics naman, on the other hand, is i-question kung tama ba yung ganong kaisipan. Nakikita natin, hati ang opinion ng mga Pilipino pag-usapang Yulo pagdating sa parents. Kasi iba-iba tayo ng morality. So, ang magandang tanong ngayon sa ethics, tama nga ba yun? Na all the time ay may utang na loob ang mga Pilipino. Ganun din, sa kaisipan na lagi ba ang matatanda ay tama. Morality yun. Okay, pasensya na ha. Yung mga aso namin naglalaro. Okay, gaya nga na dito, basahin ko yung ibig sabihin ng morality. Morality is the set of standards a person has about what is right and wrong. It is for this reason we can see that people can have different morality. That is, we can have different standards, views, or perspective by which we understand what is right and wrong. Kasi nga, morality pertains not just to a person's standard, but to a particular society standard, especially tayong mga Pilipino. Iba yung standards natin kumpara halimbawa sa Westerns or American. Di ba?
as social, cultural, and religious groups, people share certain standards of action or behaviors that guide them in what they accept or practice. Halimbawa sa Filipino, di ba? Yung typical standard na pagdating sa religion. Di ba tayo, mga Pilipino, very religious persons tayo. Di ba? Pero sa ibang bansa, iba yung kanilang standard when it comes to religion. Okay? At di ba madalas kapag religion ang usapan, ang mga Pilipino, tungo lang tayo ng tungo, oo lang tayo ng oo sa mga sinasabi ng, halimbawa ng simbahan. Sa ethics, tinatanong natin yun. Tama ba yun? Kasi pag halimbawa kung ang religion mo sabihin, pasabugin mo to, tatanggapin mo ba yun as good? Kahit sinabi ng God yun? Morality yun eh, kasi sinabi ng religion yun eh. Okay? So, gagawin mo ba yun? Si ethics ang magtatanong. Siya ang magre-raise ng question kung tama nga ba ang standard na fina-follow mo. Ethics, sabi ng ethics is a discipline that examines the moral standards of an individual or society. It looks into the soundness, reasonableness, and appropriateness of the moral standard. It is another thing to reflect and examine these standards. So more likely si ethics, hindi ka lang basta oo ng oo. Magtatanong ka rin. Okay. So nakita natin iba ang morality sa ethics. Okay. Although, minsan na-equalize natin yung meaning nun. Okay. Kasi minsan yun nga, minsan kasi kung ano ang kinukonsider nating moral, nagiging ethical na siya. Pag sinabi nating ethical, na-justify na siya. Okay? Ethical, parang pass na siya eh. Okay? So, minsan ang morality natin, ethical na siya kasi nga na-justify na natin siya. Pero pag hindi pa siya na-justify, moral lang siya. Okay. Ayan. So, kung malinaw na ano ang definition ng ethics at ang pinagkaibahan nito sa morality, meron tayong, sabihin natin, 3 areas. Sorry, hindi ko pa rin na-edit. 3 areas of ethics or branches ni ethics. Sorry, sinisipon talaga ako, basta mapakiramdam ko. Una dito is meta-ethics. Pangalawa is normative ethics. At ang pangatlo, applied ethics. Okay. Itong tatlong ito ay madadaanan natin. Okay. Masalin dalawa. Okay, halos kasi same lang ang sinasabi ng dalawa. Pag sinabi nating, Pag sinabi nating meta-ethics, sasabihin ko ba dito o tumatalon na ako? Wala. Pag sinabi nating meta-ethics, okay, from the word meta, ibig sabihin before or yung tiny, okay, important terms. Okay, sa meta-ethics, pinag-aaralan natin yung mga important terms na mahalaga sa pag-aaral ng ethics. Halimbawa, salitang good, salitang evil, salitang, halimbawa, yung distinction natin kanina ng morality at ethics. Meta-ethics yun. Kasi pinag-aaralan natin yung important terms na ginagamit natin. Pag sinabi natin, halimbawa, criterion of finding ethics. Okay. Sa meta-ethics, pag-aaralan natin yung individual terms when we say about criterion and ethics. So, individual terms ang pinag-aaralan natin sa meta-ethics. Okay? Dadaanan natin to kasi minsan kapag nag-uusap tayo sa isang philosopher, sasabihin natin, ano ba yung good sa philosopher? Pag sinabi ko yun, meta-ethics yun. Pag sinabi natin anong evil, meta-ethics yun kasi individual na ang ating sinasabi. Normative ethics naman, on the other hand, dito natin pinag-aaralan yung mismong phrase or statement ng isang philosopher. Kung halimbawa, ang isang philosopher, para sa kanya ang good ay bumalik sa Diyos, okay, normative ethics yun. So, kasi statement niya ang sinabi yun. Okay, halimbawa, yung golden mean ni Aristotle, normative ethics yun, kasi buong statement na sinabi ni Aristotle yun. Pero tatandaan natin, ang meta-ethics at normative ethics ay same lang ng sinasabi. Kung halimbawa, sinabi ni Aristotle ay golden mean, ay good, ibig sabihin na define na din natin kung ano ang good accordingly sa meta-ethics. Kasi sa isang philosopher, bago niya masabi ang isang bagay na ito ay mabuti, alam na niya kung ano ang mabuti. So ang nangyayari, kapag nagsasabi ka ng sentence or statement sa normative ethics, nasasagot mo na din ang meta-ethics. Connected kasi sila. Kung halimbawa kay Plato, ang good sa kanya ay world of forms, ibig sabihin, na-define mo na din kung ano ang good. Meta-ethics. So according sa santo at philosopher na si
Augustine, ang evil is, or si Aquinas na lang, evil is the absence of good. Okay, ibig sabihin, na-define na din niya kung ano ang evil. Connected siya. Okay. So, meta-ethics and normative ethics, nasasagot nila ang individual na tanong. Okay. Applied ethics naman, on the other hand, kung ang meta-ethics at normative ethics ay same lang ng sinasagot, okay, kung ano man yung sagot ng dalawang yon, ina-apply na natin siya ngayon sa certain situation. Ito na yung applied ethics. Halimbawa, sa field ng business, sa field ng managerial, halimbawa, or sa field ng research. Okay, sa field ng sabihin natin medicine. Yung mga simpleng topic, abortion. Okay? Or ano pa ba? Mga batas. Kasama 'yun sa applied ethics. So ina-apply na natin siya sa certain situation. Okay, pero I hope malinaw na. Ang meta-ethics, individual terms. Normative ethics, statements ang sinasabi. Applied ethics, ina-apply na siya ngayon sa certain situation. Okay. Since sa pag-usapan natin ang normative ethics, maganda din nating ma-distinguish ang pinagkaiba ng normative statement sa factual statement. Okay. Madalas kasi naguguluhan ng isang tao kung ang isang bagay ba ay normative or sabihin natin factual. Pag sinabi natin kasing normative, ito yung statements na nagbibigay ng utos. Gumagamit ng salitang ought or gumagamit dapat ng salitang should. Halimbawa, gaya ng statement sa taas, a normative statement expresses a value judgment. A kind of judgment that claims that something ought to be the case. Dapat mangyari. Holds onto the idea of how things should be. So, somewhat imperative siya. Utos siya. Okay. Halimbawa, we should not steal. On the other hand naman, pag sinabi nating factual statement, ito naman yung mga statement na nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyayari. Naglalatag lang siya ng information. Okay? A factual statement holds that something is the case. Holds to the idea of how things are. So may madalas descriptive siya at narrative siya. Okay? So nakita niyo yung paglalagay ko ng type of sentences. Ulitin ko, normative statement, madalas declarative at imperative. Nagde-declare. Pag sinabi natin nagde-declare, nag-ano siya, nagki-claim siya ng isang bagay. Imperative naman, nag-uutos, right? Sa factual statement, ito yung madalas nagkukwento, narrative, at descriptive. Magkaiba kasi sila. Sinasabi lang kasi dito, sa mga uri ng mga sentences na ito, ang moral statement are normative statements. Okay? Normative siya. So, ibig sabihin, si morality or moral statement, nag-uutos siya or nagsasabi siya kung ano dapat. Declarative siya at nag-uutos, imperative. Pwede din natin i-consider ang factual statement or ang statement na nagkukwento at nagde-describe as moral statements. Pwede yon. Pero hindi siya enough para mabago ang society. Halimbawa, factual statements to. Ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamataas ang crime rate. Halimbawa, sa buong Southeast Asia. Okay? Yun is a factual statement. Kasi naglatag ka na talagang totoong statement. Pero anong gagawin ng mga tao dun? Nalalaman lang natin na pangalawa ang Pilipinas sa sabi natin, mataas yung crime rate sa buong Southeast Asia. Yun lang yun. Pero kung hinaluan mo na normative statement ang factual statement, diba? Halimbawa, diba, yung sinabi ko nga kanina, ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamataas ang crime rate sa buong Southeast Asia. Kung dadagdagan mo siya ng normative statement, dapat ngayon magbago ang batas natin sa Pilipinas. So nakikita nyo ngayon, nagka-call siya for change. Nagka-call siya for action. Kasi ang normative statement, gaya ng nasabi ko, imperative at declarative yan. Nagka-call siya ng statement or ng change. Gaya ng nasabi, sa pinakamababang point ko, moral statements are more normative statements than a factual one. It cannot be justified by merely appealing to facts, empirical pieces of evidence or data. Kasi nga hindi siya enough. Okay, nilatag mo na ang sabihin natin,
mataas ang korupsyon sa Pilipinas. Ano kayong gagawin ng mga Pilipino? Wala. Dapat may pag-uutos ka or meron kang dinedeclare. Okay. Since, di ba, maraming corrupt sa Pilipinas, dapat ngayon mataas yung ating, ngayon magkaroon tayo ng mataas na pataw sa mga politicians na corrupt. Doon tayo magkakaroon ngayon ng morality. Doon tayo magkakaroon ngayon ng ethics. Diba? Hindi kasi enough. Halimbawa, sabihin natin, maraming drug addict sa Pilipinas. Ano ngayon? Dapat ngayon, magkaroon tayo halimbawa ng mga drug rehabilitation. Doon nagbabago siya. Nagiging moral statement siya. Sabi nga dito, although proving facts may be significant in justifying a moral claim, more is needed. Nakakatulong, tandaan nyo, nakakatulong pa rin ang factual statement. Okay, kasi minsan, yun nga, nakakatulong pa rin ang factual statement. Kasi pag nilagyan natin ng factual statement, ang moral statement, mas bumibigat siya. Kasi ibig sabihin, nangyayari pala yung sinasabi mong moral action. Kaya nagko-call ka. Pero gaya nga ng sabi ko, in order for it to be moral or magkaroon ng moral action, hindi enough ang factual statement. Okay? Pero lang siya. So kung malinaw na ngayon ang moral statement, okay, na isa siyang normative statement, na pag sinabi natin normative, madalas declarative siya at imperative siya. Ano ngayon naman ang moral standard? Ang moral standards at moral statement, connected siya. Okay? Pero yun nga, actually, moral statement ay every time nag-i-state ka kasi ng isang statement, halimbawa, God is good, moral statement yan, declarative yan, okay? Ba't ko sinabing declarative? Because it does not necessarily mean na God ay good agad. Tayo lang nagko-connect nun sa religion natin. Pero sa iba, hindi nila sinasabing God is good. So, declarative siya. Kailangan mo munang i-prove na good nga ba talaga si God. Okay? Halimbawa, pag sinabi natin, Filipinos are kind, it does not necessarily mean, pag sinabi natin Filipinos, kind agad yan. Okay? So, declarative siya. Nagde-declare ka na ang Filipinos ay mababait. Okay? Declarative yun. Imperative naman, di ba, sinasabi natin, ang Diyos ay dapat mabuti. So, nag-uutos ka. Ot na. So, tandaan natin, since ang moral statements ay normative statements, marami tayong uri kasi ng normative statements. Okay? Ito yung mga statements, gaya nga nasabi ko, na declarative at imperative. Okay? Ano bang mga uri ng mga normative statements ang meron tayo? Meron tayong aesthetic standards, grammatical standards, legal standards, standards of etiquette, at moral standard. Anong ibig sabihin nun? Pag aesthetic standard, sandaan nyo ha, lahat ito declarative at imperative. Pag sinabi natin aesthetic standard, ito yung standard na meron tayo na related sa beauty. Na nagsasabi tayo kung ano ba dapat ang maganda. Okay, halimbawa, an art should adhere to the principle of design. Aesthetic standard yan kasi nag-a-appeal ka sa beauty. Iba yan sa moral. Okay? So, kung ganon, di ba, gaya nga nasabi ko, ang normative statement ay declarative at imperative. Isang example dito ay aesthetic statement na nag-a-appeal sa art or sa beauty. Kasi meron nga tayong talagang statement na nagsasabi, ay dapat ganito ang maganda. Or hindi naman maganda yan eh. Diba? Mga aesthetic statements yun. At hindi siya moral statements. Okay? Next one naman, grammatical standards. Okay, ito naman yung mga statements or normative statements na meron tayo na nag-a-appeal sa grammatical errors or sa syntax. Okay? Or semantics ng ating language. Diba? Marami sa ating mga Filipinos, usong-uso sa atin ang grammar Nazis. Right? Ay, mali yung language mo. O kaya yung example ko dito, you should use are in plural nouns instead of is. Diba? Yung typical problem ng mga Filipinos na there, at there. Diba? May there na T-H-E-I-R. Diba? Meron ding T-H-E-R-E. Right? Ako, nahihirapan ako sa on, in, ano pa ba yun?
yung connectors na yun, nahirapan ako doon. Okay, mga example ng grammatical standards yun. Okay, na kino-correct ni Grammarly. Charot. Okay. So, as grammatical standard yan. Kasi sa grammatical standards, nagsasabi tayo ng ano ba dapat ang grammar, right? Diba? Typical, imperative yun. At declarative yun. Okay? Mali kasi ang language mo. Kapag babae, she. Kapag lalaki, he. Diba? Kapag gender neutral, their or they. Diba? Okay. Another example of normative statements naman ulit ay legal standards. Pag sinabi nating legal standards, ito naman yung normative statements na nag-a-appeal sa law. Bakit? Tandaan nyo kasi, later on i-explain ko yon, si moral or si ethical ay iba sa ano ang right. Okay? Magkaiba sila. Later on i-explain ko yon. Pero magkaiba sila. Okay? Yun nga, kasi hindi naman lahat ng law ay moral. Okay? Isang maganda example yun. Okay? So, ayun nga, sabi sa legal standard, you should be a abiding citizen. Okay? Standards of etiquette, ito naman yung normative statements na meron tayo, na declarative at the same time imperative, na kung saan sinasabi mo ano ba dapat ang kilos ng tao. Na accordingly sa culture or anong kinukonsider natin civilized na tao. Halimbawa, you should close your mouth when you eat. Okay? Or, di ba, kapag may nag-uusap na tao, mag-i-excuse me ka. Or kakatok ka bago ka pumasok sa pintuan. Okay? Or mag-good morning ka or mag-good afternoon ka. Di ba? Mga standard of etiquettes yun. Okay? And lastly, moral standard. Ito, syempre, yung uri ng statements na makaka-harm sa ibang tao. Gaya na nasa baba. Characteristics of moral standards. Di ba, gaya nga nasabi ko, maraming normative statements. Okay. Pero ano ba ang moral standard? At anong pinagkaiba nila sa mga maraming uri ng normative statements? Number 1, moral standards deals with matters that we think can seriously harm or benefit human beings. Ibig sabihin, di ba, mas mabigat si moral standard. Pag sinabi ba natin, ay, di maganda damit mo, ibig sabihin ba nun, ay life and death situation na yun? Hindi. Okay? Pag-usapang grammar, ay sasabihin mo, nagkaroon ka ng wrong grammar pag sinabi mong lumulubog na ang bangka. Halimbawa, nasa Titanic ka. Okay? Mas pinansin mo yung grammatical mistake ng taong kausap mo. Siyempre, hindi ganun ka, yun, di ba? Mababaw lang ang grammatical standards kumpara sa sinabi mo na lumulubog na yung bangka. Okay? Siyempre, ganun din sa legal standard, gaya nga nasabi ko, hindi lahat ng ating mga batas ay moral. Okay? At syempre, standard of etiquettes. Diba? Dapat pa ba? Diba kung napanood yung Titanic, spoiler alert, diba yung time na isang babae nagre-reklamo siya, bakit kasama doon niya yung mahihirap? Diba, sa kanila usong-uso yung idea na magkahiwalay ang mayayaman sa mahirap. Kaya ayaw sumakay ng bangka kasi kasama doon niya yung mahihirap. Standard of etiquette yun. Mas mabigat ba yun kumpara sa buhay ng ibang tao? Hindi. Kasi mas malalim ang moral standard. Okay? Sa mga normative statements na binigay ko. Next, pangalawa, moral standards have universal validity. Okay? Pag sinabi natin universal validity, hindi lang siya mangyayari sa situation na yon, sa Titanic, mangyayari siya sa lahat ng pagkakataon. Kapag nagkakaroon ba ng halimbawa ng bagyo, di ba? Tinamaan ka halimbawa ng bagyong Helen, di ba? Sa US ba yon? Okay. Anuhin mo pa ba? Uy, mayayaman kami at mauna kami. Makakuha ng mga tulong. Hindi ganun yun. Lahat ng tao ay may karapat-dapat makakuha ng tulong. Uy, iba kulay niya, dapat ako pa rin mauna. Kasi kami ang totoong Americans, halimbawa. Hindi pwede yun. Mag-a-apply yun sa lahat ng situations. Kasi, sa lahat ng situations na yun, may mas mabigat naman talagang usapin. Yung nakaka-harm at nakaka-benefit sa tao. Ay, unahin mo ako, mas maganda ako sa kanya. Hindi pwede yun. Okay. Kahit saang lupa-lupa ng mundo at tinong argument mo, hindi siya tatanggapin. Kasi mas mabigat ang moral standard. Next, moral standards have particularly overriding importance over other values. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, mas mabigat siya.
aesthetic, grammatical, legal, standard of etiquette, mas mabigat pa rin si moral. Okay, kaya pa akong bigay na example. Next, moral standards are not established by the decisions of authoritarian bodies, nor are they solely determined by appealing to consensus or tradition. Anong ibig sabihin nun? Okay, yung mga nauna kasi, yung aesthetic, grammatical, legal, at etiquette, lahat yan ay dinikta ng society kung saan ka nakakabilang. Pag sinabi ng government na huwag kang magbigay ng barya sa batang namamalimos sa'yo, okay, susunod ka lang. Pero kasi si moral standard, gaya nga nasabi ko, hindi lahat kasi ng batas ay moral. Okay? Dapat sabi natin, malawak ang pag-iisip mo kapag moral statement. Kasi sa mga unang sinabi ko, mga aesthetic, grammatical, legal, at standard of etiquettes, dinidikta siya. So, ibig sabihin, sunod-sunuran ka lang. Diba? Sa aesthetic standard, kung ang aesthetic standard ng mga Filipinas ay straight yung hair, maputi, matangos ang ilong, and so on and so forth, diba? Wala ka na magagawa doon. Kasi, dinidikta siya ng society ng Philippines. At meron tayong pressure to follow it. Diba? Hindi ka na nag-iisip eh. Sumusunod ka lang kung ano yung maganda. Kasi pag hindi ka sumunod sa kung anong maganda, pangit ka. Hindi ka desirable. Ganoon din syempre sa grammatical standard. Kapag hindi ka dumagaling mag-English, ay, hindi ka nakapag-aral. Ay, engot ka. Hindi naman ganun yun. Diba? Kasi iba ang nagdidikta niyan. Sa moral standard, dapat ikaw yung pinanggagalingan ng, sabihin natin, kaisipang morality. Explain ko naman yun sa inyo later on kung bakit ganon yung morality. Kasi pag ideyang morality, connected ito sa idea ng freedom at rationality. So, hindi ka sunod-sunuran lamang. Ganoon din sa legal standard. Although, pinag-aaralan ng mga Senado, okay, at House Representatives, yung ating mga batas, hindi pa rin lahat ng batas ay moral. Halimbawa, war on drugs ni Duterte. Diba? Hindi naman moral yun. Pero, naging legal siya sa panahon ni Duterte. Naging status ko siya. So, iba yung nagdidikta. Iba din yung dinidikta ng iyong morality. Standards of etiquette. Diba? Yun nga. Hindi ka lang sabihin mo, nabulunan ka lang habang umiinom ng tubig. Bastos na yun sa iba. Diba? Saan nang galing yung ganong kaisipan? Diba? So, ang mahalaga kasi sa moral standard is ikaw. Mismo ikaw, individually ha, hindi galing sa tao. Mahalaga kasi yun sa philosophy na ikaw mismo ang nagde-determine kung ano ba ang good at evil sa'yo. Ikaw lang makakaalam yan. Yes, you have your own morality, pero yung morality kasi na meron ka ay dinikta din ng iba. So, kaya nga, ini-introduce ko sa inyo yung ethics para magkaroon kayo ng sarili nyong identity at justification when it comes to moral actions or moral dilemmas. Kasi hindi ka naman magtatanong sa iba, anong gagawin mo dito? Hindi. Sa pagbobotohan ba? Yes, nagtatanong ka kung sino boboto nila, pero iba pa rin ang reason kung bakit mo iboboto yung tao na to. Okay? Because that is morality. Meron siyang kaakibat na freedom at rationality. Later on, na-explain ko yan. Pero I hope malinaw sa inyo. Maraming normative statements, pero si moral statement yung pinakamabigat. At kapag nagkakaroon ka ng moral statement, nagkakaroon ka ng moral standard. Kasi, diba, kaya nga nagdidikta ka na ngayon ng mga moral statement, alam mo na ngayon ang ibig mo sabihin eh. Diba? Kung ano yung criteria mo, kung anong good. Pag sinabi mo good, yung pagmamahal sa pamilya, diba, statement yun. Kaya nasabi mo yun kasi may standard ka na. Meron ka ng sinusunod na morality, kaya nasabi mo yung statement na yun. Kaya, ang moral statement implies moral standard. Meron ka ng alam kung ano ang morality. Okay? Parang halimbawa, sa beauty, masasabi mo maganda ang isang tao because may standard ka na. Ang pagsabi mo kasi na maganda sa kanya is a statement. Pero, nasabi mo maganda siya because may standard ka na, may criteria ka na. Kaya connected si moral statement kay moral standard. So every time we're going to have a moral statement, kasi may moral standard ka na. Pero make sure na ang moral standard mo ay dapat ikaw ang nag-decide at nasuri mo ng mabuti. So kung ganun, punta na tayo ngayon sa mga terms na pinagko-connect ko kanina. Morality and etiquette. Di ba? Sa standard of etiquette. Alam niyo na to kanina, sinabi ko na.
Diba? Pag sinabi natin etiquette refers to a set of rules or custom that determine the accepted behaviors in a particular social group. Following these rules make us show respect and courtesy to others. However, these so-called rules of etiquette vary form from one culture to another. So ibig sabihin, kung sa Japanese, respectful yun, sa atin maaring hindi. Diba? What may be accepted behavior in one culture may not be in another. Yun nga, etiquette is different from morality in that the former or the etiquette is concerned with proper behavior, while the latter with right conduct. Etiquette is also more arbitrary and culture-based than morality. Yun nga, di ba? Hindi ibig sabihin, halimbawa, nakalimutan mong magtakip ng bibig habang umuubo ka, immoral ka na. Hindi yun. Di ba? Kapag natuto ka na simula ka ng bata ka, na kapag umunguya ka, mas malakas yung nguya mo. Di ba sa Koreans, mas gusto nila yung maingay na pagnguya eh. Ibig sabihin kasi mas masarap ang pagkain. Tayo mga Filipinos, since influence tayo ng Western, ayaw natin nun. Bastos yun sa atin. Di ba? Ibig sabihin ba nun, immoral na siya? Masyadong mababaw. Okay? Violating the rules in etiquette can lead society to consider you ill-mannered, impolite, or even uncivilized, but not necessarily immoral. Nakalimutan mo lang mag-ma'am at sir, immoral ka na ba? Nakalimutan mo lang gumamit ng po at opo, immoral ka na? No. Mas malalim kasi ang morality. Okay. It does not necessarily mean that you following what etiquette demands, you act morally. May mga taong maayos ang pagkilos nila, pero halimbawa, maraming pinapapatay sa paligid. Marami tayong mga politician na ganyan. 'Di ba? May iba naman talagang blatant sila na uncivilized at the same time ganun sila, pero may mga tao talaga nagbabalot kayo. Akala mo napakabait niya. Napaka maganda ng kanyang morality kasi maayos siya kumilos. Okay, pero yun pala marami pala siyang pinapapatay halimbawa, 'di ba? Kasi ang etiquette ay hindi justification of what is moral. Okay. Next, morality and law. Ito yung sabi ko kanina sa inyo. Hindi lahat ng batas ay moral. Law also regulates human conducts, which is why it is often confused with morality. Totoo naman. Okay? Pero, tandaan nyo, hindi kasi lahat. May mga laws tayo na tama, nag-a-adhere siya sa morality or what is ethical. Pero hindi lahat ay moral. Halimbawa, yung, yun nga, maganda example doon yung war on drugs. Okay? Naging batas siya sa panahon ni Duterte, pero ang daming naapektuhan, ang daming na-harm na tao, okay, hindi siya ngayon moral. Maganda na example yung, ito medyo controversial, yung Filipino First Policy. Kung aware kayo doon, meron kasing batas ang Pilipinas na Filipino lang ang dapat mag-ari ng lupain sa bansa. Okay lang yon. At kung gusto ng foreigners na makapag-ari sa Pilipinas, dapat may partnership siya sa isang Filipino at mas malaki ang percentage ng Filipino doon sa property or company na yon. Okay lang yon. Right? Moral yon sa mga Filipinos. Pero kung iisipin nyo, naging lesser na ngayon ang gustong mag-invest sa bansa. Pag lesser ang nag-i-invest, lesser ang work na mapoproduce ng country. At yung Filipino First Policy na yon, siya ang nagiging balakid para magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Okay. Bakit nagiging ganun? Kasi maaring hinaharang ng bureaucracy ng mga mayayamang uri yung pagpasok ng mga foreigners sa bansa natin kasi nga sila yung mayaman. Pag pumasok ang foreigners, magkakaroon sila ng kahati ngayon or kakompetensya sa company na meron sila. Di na tuloy sila magiging or malaki ang kita nila. May kaagaw na sila eh. Halimbawa, di ba dati, monopoly ng PLDT, right? Yung ating internet. Pero pinasok yung mga ibang products, kahit controversial yun, pagpasok na yun, di ba? At least, meron na silang kaagaw. Hindi tulad ng monopoly. Kaya ang masasabi natin, yes, moral ang ating Filipino First Policy, pero at the same time, it is immoral because hindi naman siya nakakapag-produce ng mga jobs sa mga Filipinos kasi nga, nakokontrol siya ng mga mayaman. Sa maganda example yun.
'di ba? Ng somewhat may immoral connotation yung Filipino First Policy, 'di ba? Marami pa tayong mga uri ng batas na ganun, 'di ba? Sa ibang bansa, yung abortion, 'di ba sa ibang bansa naging legal ang abortion. Pero syempre debatable 'yun kung moral ba siya or hindi. Sa ibang tao, legal ang abortion or moral ang abortion. Iba naman hindi, 'di ba? So, yun nga magandang example, hindi lahat ng batas ay moral. Okay. Yun nga, we ought not to exploit the weak. Typical na sinasabi yan ng law. Deceive another person or take what is not ours because these acts are morally and legally wrong. Totoo naman. Breaking the law is not always an immoral act, as much as following the law is not necessarily doing what is morally right. Halimbawa, nangyari to sa Yolanda or Ondoy ba yun? Yung Yolanda nga ata yun, sa Tacloban. Diba? Nagkaroon daw ng nakawan sa Tacloban noon kasi sobrang bagal ng pagbibigay ng tulong ng government natin at that time. Kasi nga, natural naman, lahat ng mga communication natin doon at yung roads natin doon nasira. Pati nga yung, alam ko ata yung airport ata na damage. So, hindi makapag-landing yung mga iba. Okay? At kung meron man nakakapasok doon tulong sa panahon na yon ay babagal. So, hindi lahat natutulungan. Nangyari, nagkaroon ng nakawan daw doon. Na nagnakaw ng isang tatay na parang pakain ng kanyang anak. Sa iba, sasabihin nila, illegal yun. Pag nanakaw pa rin yun. Pero kung iisipan mo, okay, moral yun kasi may anak siyang kailangan pakainin. Diba? Kapag ikaw ba ay nasa isang situation na ganun, gutom na ang anak mo, tapos walang tulong na maibibigay, ma-justify yun because you have a child. At nagkukulang, sabi natin yung government doon on that part. Pero nga, sabi ng iba, no, pag nanakaw pa rin yun. May parusa pa rin yun. Magandang example, di ba yung matanda, nagnakaw siya ng isang pirasong sardinas lang. Di ba? Hindi siya nakulong kasi ang dami nagalit na tao online. Pero kung sumunod tayo sa law, ikukulong yung tatay for isang sardinas. Ikumpara mo yan sa mga magnanakaw nating politician. Bakit yun? Malaya, pero milyonaryo silang nananakaw. Ba't isang sardinas lang ikukulong mo? Wala na nga makain. Kaya nga 'di ba nangyari sa matandang yung pinalaya, binigyan siya ng tulong. Kasi nga hindi lahat ng law natin moral. At ang problema pa doon, kahit merong moral na standard ang law natin, hindi pa rin siya napapataw kasi nga may mga tao nagiging exempted sa law. Like mga politicians natin, mga pumapatay na sabi natin na hindi sila nabibigyan ng justice. Okay. Sabi din dito, it can also be said that an action that is legal can be morally wrong. Yun nga yung sabi ko, di ba? Sabihin natin, yung halimbawa sa US, yung border between US and Mexico, at sa North and South Korea, di ba? Sa South Korea, kapag may North Korean nakatakas, nakapunta sa South, tatanggapin yun ng South eh. Pero sa North Korea, kapag nahuli ka nilang tumatakas from North to South, babarilin ka nila. Pero hindi sa US. Sa US naman, pag may pumapasok na Mexicans, binabaril nila o hinuhuli nila. Okay. Siyempre, batas yun, pero is it moral? No. Well, di ba? Laws are based on morality on certain degree, but not all. Di ba? We determine what laws to adopt to enact on the basis of certain moral principles. But law can also codifies a society's moral ideals and values that we do not see as moral. Kaya nga 'di ba, pagdating sa mga laws, kahit religious laws ba yan or legal laws yan, dapat hindi tayo blindly mag-follow. 'Di ba kaya nga may mga ibang tao na masyado ka namang sunod-sunuran sa batas. Kasi hindi nga lahat kasi ng batas ay moral. 'Di ba? So ayun. Next, religion. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Yes, religion can indicate or state a certain morality. Kasi naman talaga, ina-affirm ng religion natin, si God ang pinagkukuhanan natin ng morality. Tama naman yon. Okay? Pero, hindi kasi lahat ng sinasabi ng religion ay moral. Diba? Religion and morality are different. Religion might indicate moral actions but not all the time. Diba? Reasons why morality and religion are different. Bakit daw? Number one, moral directives given by the world great religions are general and imprecise. Pag sinabi natin world great religions, typically kasama dito Islam,
Jewish, and Catholics. Pwede din pumasok din dito yung Buddhism, pero mga minor religion sila. Yung tatlong talagang yun, yung nangingibabaw. Pero maganda example dito yung, tawag kasi doon sa tatlong religion na sinabi ko, Abrahamic religion. Kasi Abrahamic siya, lahat sila nagpa-follow kay Abraham, pero at the same time, lahat sila nagkaroon na ng different interpretation after Abraham, kinahati sila sa tatlo. Kasi pare-pare silang may old commandments Old Testament pala. Pero nagbago sila after nun, kaya Abrahamic religion sila. Kaya mapapansin mo sa tatlong religion na yon, 'di ba? Sinasabi yung halimbawa sa Catholic, 10 commandments. Diba? You shall not have other gods before me. Okay naman 'yon, right? Pero it is general at imprecise. Nagkakaroon tayo ng different interpretation. Kaya nga, 'di ba, sabi ng ibang mga Protestant sa Catholics, 'di ba? Yung santo na meron ang mga Catholics ay isang example 'yon na you shall not have other gods before me. Because idolizing 'yun. Sa Catholics naman, iba yung interpretation nila. No. Okay, ang mga santo na 'yan is more likely parang picture 'yan ng family mo. Okay. Pero ang aming sinasamba pa rin ay yung mismo si God and so on and so forth. Kaya nagkakaroon ng misinterpretation dito, nagkakaroon ng pagkahati-hati. It's because religion has general and imprecise statements. Hindi natin masabi. Ano ba talaga ang tama? Maraming pagkakataon na ganito Okay. Kaya nga halimbawa sa Catholic na nga, naghati yung Catholic at Protestants because of that. Ganun din kaya bakit nagkaroon ng Abrahamic religion. Nagkaroon kasi sila ng misinterpretation. I-correct ako ng mga Islam dito sorry ha. Sa Islam, kino-consider nila si Jesus as Muhammad or ganon. Ganon din sa Jewish, hindi siya mismo yung God. Sa ating Catholic, God yun. Bakit nagkaroon ng ganong misinterpretation? Because imprecise ang sinasabi ng Biblia. Okay. Kung imprecise pala at general masyado ang sinasabi ng Biblia, maganda bang basihan yun ng morality? Na kung saan ang morality ay nakatingin sa harming at benefit ng other people? No. Dapat maayos yung foundation natin. Hindi yung nagli-lead sa misinterpretation. Kaya, number 1, magkahiba sila. Number 2 reason, can we be certain of what God wants us to do? Madalas kasi sinasabi ng religion, sinabi kasi yan ng Diyos. Kaya dapat natin siyang sundin. Okay lang naman yun, right? Pero yun nga, may ibang tao na sinasabi, paano mo nasabi yan? Isang example to ng ginawa ng mga praile sa mga Pilipino. Isang way sa ating mga Pilipino sa panahon ng Kastila, mamanipulate tayo kasi lagi nilang sinasabi, Diyos ang nagsabi niyan. Pero, totoo lang, hindi. Sinasabi lang yun ng pare para sila ang mag-benefit. Sila ang makapag-exploit. Pero hindi naman talaga. Diba? Paano kung halimbawa ang sinalihan mo kulto? Sinabi ng Diyos na, pasabugin mo itong lugar na to. Gagawin mo ba yun? Siyempre, hindi. Okay. Ito yung isang problema rin. Since general at imprecise ang sinasabi ng Biblia, paano mo ngayon masasabi na tama ang interpretation mo kumpara sa iba? We cannot verify that. Paano kung iba pala ang naririnig mo na bumubulong sa'yo? May sakit ka palang schizophrenia. Kaya akala mo Diyos, yung pala hindi. Nababaliw ka lang. So, no. Kaya hindi din siya maganda ang basihan ng morality. Next, as a rational beings, we are doing ourselves a disservice if we simply base our judgment of right and wrong on what our religion dictates. Ito nga yung sabi ko sa inyo kanina. Diba? Balikan ko. Yung sa moral statements. Number 4, moral standards are not established by decisions of authoritarian bodies, nor are they solely determined by appealing to consensus or tradition. Ano ba ang ibig sabihin nito kung i-connect ko siya dito sa religion? Kasi naniniwala ang mga philosophers at ibang tao na what makes a human different from animals is our capability of rationality. That is, we are capable of creating our own cultures and we are capable of making our own language. So kung ganun pala ang essence of what is a human being, kapag naging sunod-sunuran na lang tayo, parang wala tayong pinagkaiba sa isang animal na sumusunod lang sa kanyang instinct. Okay. Kaya sabi niya, disservice to our own species.
Dapat hindi gano'n. Kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, um, tawag doon, dapat kahit meron tayong mga bagay talaga sa society na hindi talaga natin maiiwasan na sila ang nagdikta, mas maganda pa rin na gamitin mo ang rationality mo, freedom mo, okay, para masabi na moral yung isang bagay na yun. Kasi kapag ginagawa mo yun, you are doing what is being a human being. At hindi ka lang sumusunod sa instinct or sinabi ng iba. Kung ikaw pala isang tao na susunod lang sa sinabi ng iba, di dapat naging robot ka na lang. Naging puppet ka na lang. Or sabihin natin animals, na sumusunod ka na lang sa instinct. Pero yun nga, pangit kasi ngayon ng ganong statement eh. Di ba aware na tayong mga tao na ang animals are capable din ng rationality. Di lang human beings. Mas higher lang tayo, sabihin natin, sabi nila, is because we are capable of creating our own cultures and language. Pero they are capable of rationality. Pero yun nga, nonetheless, kung we are a very different species than other animals, mahalaga pa rin dapat na tayo ang nakakapag-decide sa sarili natin. Okay? At hindi ibang tao ang nagsasabi kung ano ba dapat ang ating gawin. Isipin mo, di ba especially ngayon, nagpa-file na ng COC or tapos na yung filing of COC ng mga politicians na tatakbo sa next March, isipin mo, magtatanong ka sa tropa mo na ito yung boboto niya kaya ito yung boboto mo. Isipin mo kung nanalo yun. Diba? At hindi ka nag-isip. Diba? Tapos naging corrupt pala yun. Diba? Ang laki ng ang daming taong naapektuhan ngayon. Kasi hindi mo ginamit ang iyong rationality. Masalo kung religion ganun. Sinabi ng Diyos, kaiboto mo to. Uy, pwede naman. Pero yun nga, hindi natin ma-verify kung si Diyos nga ang nagsabi nun. Di ba? Mag-focus ka na lang kung ano dapat ang sa tingin mo ang dapat iboto. Okay. So, gaya nga nasabi ko, mabigat kasi sa morality ang rationality at freedom. Paulit-ulit ko sasabihin yan. Okay? So, I hope malinaw na tayo dito. So, ang continuation natin ay tinatawag nating ethical relativism. Actually, kung ang idea natin ng morality ay nakaangkla sa religion, okay, or base sa kultura na tayo na kung saan tayo nakakabilang, halimbawa Filipinos, okay, or sa dialect or region kung saan tayo nakakabilang, halimbawa Ilocano, Tagalog, Bisaya, okay, Waray, Kapanggenyo, and so on and so forth. Okay, dito na papasok yung idea ng ethical relativism. Pag sinabi nating ethical relativism, ito yung moral belief natin na kung saan nagbabago siya base sa individual or sa grupong kinabibilangan natin. Halimbawa, sa Philippines, iba yung moral standard natin. Sinabi ko ito sa inyo kanina, iba ang moral standard ng Filipinos kumpara sa mga Westerners. Halimbawa, Amerikano. Iba ang moral standard ng Filipinos kumpara halimbawa sa mga Koreans. 'Di ba? Mahilig kayo sa Korean dramas. Right? Tawag natin doon ethical relativism. From the word ethical, obviously, ethics, okay, and relativism, ibig sabihin relative or babago-bago siya depending sa culture or individual na natin. Okay? Meron tayong tatlong uri ng relativism. Number 1 dito is ethical relativism. Gaya nga nasabi ko kanina, holds that all moral principles are valid relative to a particular society or individual. Okay. So, sa under ng ethical relativism na yon, meron tayong tinatawag individual ethical relativism. Ito nga individual level, person to person, not like aesthetic standards, and contradicts the very characteristics of ethics, which are interpersonal disputes. Anong ibig sabihin yan? So, from the word individual ethical relativism, individual level, iba-iba tayo ng morality. Obviously yon. Right? Kahit pare-parehas tayong Pilipino or pare-parehas tayong halimbawa nakatira sa Metro Manila at pare-parehas tayo ng gender, okay, iba-iba pa rin yung ating experience, diba, sa magulang at sa school or religion, okay, na kung saan ito ang nagde-determine sa ating moral standards na meron tayo. Halimbawa same age tayo, ang kapal na mukha ni teacher. Okay. Halimbawa, same age tayo at pare-parehas tayo ng gender, halimbawa, man. Okay. Di ibig sabihin pare-parehas tayo ng age, man, pare-parehas tayo nag-aaral sa PUP, pare-parehas tayo ng kurso, ay pare-parehas tayo ng morality. Hindi. Kasi may iba-iba tayong experience.
Okay? Tawag natin doon individual ethical relativism. Ang problema lang dito sa individual level ay parang bumababa siya as ethics standards, aesthetics standards. Okay? Aesthetic standards kasi yung pinakamababang uri ng normative standards. Kasi nga nag-a-appeal ka lang sa beauty. So parang lumalabas dito sa individual ethical relativism, uy, ito yung ethics ko, huwag mo na akong pakialaman. Hindi na kita papakialaman sa standard mo sa ethics. So bumababa siya sa ganun. Okay? So ibig sabihin, kapag in-interpret ng individual ang murder at sa kanyang interpretation ang murder ay justifiable, tatanggapin natin yan sa individual ethical relativism level. Kasi nga bumababa siya as aesthetic standards. At since nagiging ganun nun, nagko-contradict siya sa pinaka-primary essence ng ethics na magkaroon tayo ng interpersonal relationship. For short, kung individual level tayo, okay, hindi naaayos yung mismong essence kung bakit tayo nag-aaral ng ethics. Ang primary reason kasi kung bakit tayo nag-aaral ng ethics is syempre maging maayos yung ating pakikipagkapwa sa iba. Eh kung kanya-kanya na lang pala tayo, o di, para saan pa tayo nag-aaral ng ethics? Kung para sa iyo ang pagnanakaw ay justifiable at sa akin hindi, at bawal mo akong sabihan kasi ito yung ethics ko, para saan pa ang ating pag-uusap? Okay? Cultural ethical relativism naman, on the other hand, ito yung tinitingnan base sa society or group kung saan ka nakakabilang. Maganda example dito yung pagiging Filipinos. Okay? Bilang Filipinos, sabihin natin, may somewhat same standard tayo, right? Okay? Na kinoconsider nating moral. Okay? Ang maganda dito, sa cultural ethical relativism, kumpara sa individual level, ay at least tayo ang magkakampi pagdating sa usapang morality. Uy, okay lang yan. Mga Pilipino, pare-parehas naman kami. O, hayaan mo sila, Amerikano sila. Hayaan mo sila, Korean sila, or European sila. Tayo, same tayo ng ating ethical standards. Kasi pare-parehas tayong Filipino. Tama naman yon, right? Ang problema lang dito sa cultural ethical relativism is naghahanap tayo ng dominant na ethical standard sa ating society. Isipin natin sa isla, sa dami-dami ng pulo at isla na meron sa bansang Pilipinas, may iisa nga lang ba tayong ethical standards? Nag-aaway-away pa nga tayo kung anong pambansang damit natin. Nag-aaway-away pa nga tayo kung ano ang pambansang wika natin. 'Di ba? Tinaray ni Quezon, magkaroon tayo ng pambansang wika, sinabi niya muna Tagalog. Marami nagalit. Sabi ng mga tao, hindi lang naman Tagalogs ang bakbakan. Okay, nakipagsapalaran sa panahon ng Kastila. Bakit Tagalogs lang? Hindi lang naman Tagalogs ang mga Pilipino. Kasi sinabi ni Quezon, Filipino na lang. Pero Tagalog pa rin siya. Okay, inayos lang. Pero ngayon, di ba, hindi naman lahat ng Filipinos ay marunong magtagalog. Di ba, Cebuanos, hindi sila marunong magtagalog. English pa nga ang alam nila. Okay? Ito yung medyo problematic sa cultural ethical relativism. Ang isa pang problem dito, kung minority ka sa dominant na culture na nangingibabaw sa country mo, outsider ka. Or hindi ka belong. Maganda example dito yung mga indigenous people. Di ba? Hindi sila parte ng dominant part ng society sa Philippines, kaya sila ay kino-considered na outsider. Ang problema din dito sa cultural ethical relativism is, well, since maghahanap tayo ng isang standard sa bansa natin, di ba, yung standard na yon ay dapat wala tayong pagtutunggali. Kasi kung meron tayong pagtutunggali sa isang standard na meron tayo, ibig sabihin wala tayong standard na kino-consider nating dominant. Obviously, kitang-kita yun sa bansa natin. Di ba? Nag-aaway-away tayo kung ano ba dapat. Pero yun nga, sige tanggapin natin meron ng Philippines. Pero medyo problematic ang cultural ethical relativism. Hindi lang naman Philippines ang namomblema niyan. Okay? Halimbawa, maganda example dito, Japan. Kimono versus yukata. Nag-aaway pa sila. Okay? Sa Americans, di ba? May mga part ng Amerika na hindi na nila kinoconsider ang sarili nila sa Amerika. Like Texas. Gusto nang humiwalay ng Texas eh. And so on and so forth. Okay. Cultural ethical relativism. Pero maganda dito, at least, pare-pares tayong kultura, nagkakaisa tayo doon.
Kung ang mga Pilipinos, kinoconsider nating masama ang abortion, kasi Catholic tayo, at least may justification tayo na Filipinos tayo na Catholic. Kumpara sa individual level. Okay. Kung ang ethical relativism ay nahati sa dalawa, meron pang uri ng relativism. Ito yung tinatawag nating ethical skepticism. From the word skepticism, ibig sabihin no valid moral principles ang meron. Ibig sabihin, walang tama. Kung meron mang nag-i-exist na morality sa mundo, okay, ay hindi natin siya malalaman. Or wala talagang nag-i-exist. Okay? Ethical skepticism yun. Ang pinaka-worst kasi ng ethical skepticism is ethical nihilism. Ibig sabihin, wala talagang ethics. Tayo lang ang gumagawa niyan. At least sa skepticism ay may nag-i-exist pero hindi siya valid or di pa natin siya alam. Ito yung hiniklaim ng ethical skepticism. Pero yun nga, tandaan natin, hindi ibig sabihin is ethical skepticism tayo, tama na tayo. Na may kiniklaim tayo na walang nag-exist na ethical standard. Maaring nasasabi mo lang yan kasi sa kultura mo. Okay? Halimbawa, may ka-classmate ka, ay wala naman talagang ethics eh. Nasasabi niya yun kasi yun ang kultura niya. Kaya relative yun sa kanya. Okay? Lahat naman to relative eh. Next, ethical objectivism. Pag sinabi natin ethical objectivism, may nag-exist na morality pero universally valid ito. Pag sinabi kong universally valid, lahat sa buong parte ng mundo natin, lagi siyang tama at lagi siyang totoo. Okay, halimbawa, bawal pumatay ng tao. Kahit anong lupalop naman ng mundo yan, ngayon, sa ngayong panahon natin, valid siya. Objectivism yun. Pero kasi, yung kaisipan na bawal pumatay ng tao ay acceptable siya. Di ba? Pwedeng pumatay ng tao sa death penalty. Questionable agad yun. Right? Pagpatay pa rin ng tao yun kahit ang pinapatay mong tao ay may sala. O contradict pa rin yun. Okay? May nagsasabing wala kasing objectivism or walang universal ethical principle na nag-exist. Kasi nga, kahit sabihin mong bawal pumatay, okay, or maging mabait na nila lang, yun nga, ano bang ibig mong sabihin sa mabait? Okay, ay questionable. Kaya madalas ang sinasabi ng mga tao kapag ethical objectivism, God ang ginagamit nila. Kasi, kahit naman sabihin natin hindi lahat ng tao ay naniniwala sa God, okay, ay meron pa ring God na nag-exist. Ang ibig sabihin dito, halimbawa hindi siya naniniwala sa Catholic God. Pero kahit hindi siya naniniwala sa Catholic God, meron pa ring God na hindi Catholic basta God lang siya as idea na nag-exist. Hindi ito madedenay ng tao kahit sino man. Kasi, sino gumawa ng mundo? Hindi man siya yung God ng Catholic na Jesus Christ, pero may alam mo sa sarili mo na may being na nag-create ng lahat. Isa itong bagay na hindi nadedenay ng mga philosophers eh. Kaya, madalas ang ginagamit sa ethical objectivism ay God. Ang problem lang dito, diba, babalik ulit tayo sa problema ng morality at religion. Diba? Kung ano man ang religion or God na inaccept mo na objectivism, babagsak pa rin siya sa ethical relativism. Nasabi mo lang na ayan ang God na objectivism kasi ayan yung mismong kultura mo. So, iikot lang siya ng iikot. Okay? So, ulitin ko, ethical relativism nahati sa dalawa, individual level at cultural level. Skepticism, ibig sabihin, may morality pero hindi natin siya malalaman or hindi ba valid ang morality na alam natin. At pangatlo, meron talagang morality na nag-exist universally. At madalas ginagamit nila dito God. Explain ko naman mas malalim ang God na idea sa next lesson natin yon, pero at least nagkakaroon na kayo ng idea na hindi ina-accept agad ang God pag-usapang ethics. Okay. Ang maganda dito sa ethical relativism, as a whole na pinag-usapan natin, ay nasusupport niya yung tatlong bagay na ito. Diversity argument, dependency argument, at toleration argument. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi nating diversity argument, is premised on the factual or empirical claim that moral beliefs and moral values vary from culture to culture. Kasi naniniwala ang ethical relativism, especially the cultural level, na lahat naman ng tao sa buong mundo ay may sari-sariling kultura at iba-iba.
Kung tatanggapin natin ang ethical relativism, okay, tinatanggap din natin na iba-iba talaga ang kultura ng mga tao sa buong mundo, which is true, right? Iba ang kultura ng mga Filipino sa Indonesian or Indian. Totoo naman. Kasi diverse talaga tayo. Kaya sa ideyang diversity, ibig sabihin, meron talaga tayong iba't ibang ethics, kaya ethical relativism. Pag dependency argument naman, connected to sa diversity, since lahat tayo ay diverse, ibig sabihin, ang idea ng ethics ay dependent doon sa kultura na diverse. Okay, holds that moral beliefs are true or valid only relative to certain group. That one moral beliefs are basically product of his or her particular social environment. For short, okay, si morality ay dependent sa culture. Period. At connected to sa diversity. Since iba-iba tayo ng culture, at si ethics ay dependent sa culture, diverse din tayo at the same time. So connected kasi ang diversity sa dependency argument. Ang toleration argument ay connected siya sa diversity. Sinasabi lang dito, since lahat pala ng tao sa buong mundo ay diverse at lahat ng ethics natin ay dependent sa ating culture, natotolerate natin ngayon ang culture ng iba. Since lahat pala tayo ay iba, diba? Dapat maging tolerate tayo, magkaroon tayo ng malawak na pag-iisip kapag iba ang kultura ng ibang country. Diba? Toleration argument. It is acknowledging the difference among various societies in terms of their moral beliefs and practices leads to respect, social harmony, and peaceful coexistence among the different cultural, religious, and social groups. Tama naman yun. Right? Halimbawa, sa US, 'di ba? Maganda example dito yung yung gun violence sa school, 'di ba? Actually kultura na talaga ng US 'yun. Hindi na natin maaalis 'yun. As much as sa Pilipino, kultura talaga nating maging corrupt at sip-sip. Charot. Okay. Kultura na natin 'yun. Okay? Syempre, kung kultura na nila 'yun, 'di ba? Syempre, wala na tayong magagawa doon. 'Di ba? Sila lang bahala kung paano nila i-improve 'yun. Diba? Kasi na-embed na sa kanilang culture yon. Pero ang problema lang dito sa toleration argument, okay, ay hindi lahat ng pinapractice sa ibang culture ay acceptable. Maganda example dito yung Indian child marriages. Diba? Culture nila yon na pwedeng mag-asawa ang isang 11 years old sa isang 50 years old na bata. Sasabihin mo ba tolerate lang yon? Sasabihin mo bang kultura lang nila yon? At sasabihin mo bang iba lang sila sa atin, kaya ito tolerate natin sila? No. Sa pagpatay ng mga Chinese sa mga aso, sa Yulin Dog Meat Festival. Yes, maaaring kultura natin na nire-respeto natin yung mga alagang aso natin at kultura nilang kinakain nila yon. Pero moral ba yun? Hindi. Sa Japan, ang pagpatay nila sa mga whales, meron silang culture na gano'n. Hininto nila, at least. Pero sasabihin ba natin, culture naman nila yan eh. Dating panahon, yung mga Aztecs, bumalik sa dating panahon. Diba? Sa kanila, uso sa kanila ang sacrifice. Human sacrifice. I think child sacrifice pa nga yun eh. So, ibig sabihin ba nun, patanggapin na lang natin yun, na kultura nila yun? Kaya ito tolerate natin? Hindi. Parang sa US, hindi natin kultura na magkaroon tayo ng gun violence. Pero may gun violence ang Philippines yung patayan ng motorsiklo. Pero sa kanila kasi, kasing related kasi mismo sa mental health. Sa atin, related sa poverty. Okay? So, sasabihin ba na lang natin yun na culture nila kasi yun? Hindi. Okay? Ito yung problema sa ethical relativism. Okay? Kasi since nagkanya-kanya na tayo, mayroon tayong diversity argument. Okay? Nagkanya-kanya tayo. Ibig sabihin ba no, hindi na tayo makikialam? Parang yung sa International Criminal Court ba yun? Kay Duterte? Yes, we are an independent country. Naging status ko natin ang panahon ni Duterte na war on drugs. Pero hindi ba ibig sabihin nun, ito tolerate nila yung violence that time? No. Pero minsan kasi mapapaisip ka as Filipinos, are we independent country? Or hahayaan natin yung international court, criminal court, na tignan yun? Papaisip ka.
Pero kung usapang ethical relativism, sasabihin mo, oo, dapat. Okay, kasi hindi ibig sabihin kultura natin to, tatanggapin natin yan. Kaya isang problem ng ethical relativism na sinabi ko, di ba, hahanapin natin yung dominant country. Kapag hindi ka sumunod sa dominant na yun, kinukonsider natin dominant culture, okay, magiging outcast ka. Okay. So ano bang challenges ng ethical relativism na sinabi ko? Gaya nga nasabi ko, halos lahat kasi na sinabi ko na ethical relativism, whether it's individual, cultural, or skepticism at objectivism, kahit anong stand mo na meron dyan, babagsak pa rin yan sa ethical relativism. Kasi ikaw lang nagsabi niyan. Kultura mo lang yan. Kaya ethical relativism yung pinaka-accepted eh. Okay. So, ano bang challenges ng ethical relativism? Number one, diversity and disagreement in moral beliefs do not prove that morality is relative. Yan nga, hindi ibig sabihin na magkahiwalay ang Philippines sa Americans na okay na to. Diba? Hindi ibig sabihin na mas maraming country sa buong mundo, kanya-kanya na tayo ng morality. Gaya nga nasabi ko, di ba? Hahayaan na lang ba natin yung Aztecs na magkaroon ng child sacrifices or Indian? Di ba? Or sa China, nag-need up sila ng mga batang babae. Kasi nga, di ba, onti ang babae sa kanila. Nakikidnap sila ng batang babae kasi papakasal nila sa anak nila paglaki. Ganun na lang ba yun? No. Next, it is senseless to criticize a particular cultural or social groups, beliefs, or practice, however abhorrent or inhumane it is. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, di ba? Since meron tayong toleration argument, ibig sabihin ba nun, wala nang silbi ang ating criticism? Wala nang silbi ang pagkikriticize natin sa labanan ng Israel, Lebanon at Hamas ngayon? No. Di ibig sabihin kultura nila yon or kultura nila, yung halimbawa sa Russia versus Ukraine, wala na tayong karapatan. May karapatan pa rin tayong magsalita. Kasi third argument, there is still a universal moral standard that exists. Ito nga lang ang problema. Ano yun? Madalas sinasabi nila, you should not kill. Yung universal. Pero questionable nga yun, right? Or you should not harm other people. Pero kahit ano man yun, meron pa rin tayo naniniwalang may universal standard nag-e-exist. Na kahit anong kultura ang sinasabi natin, a-accept yun. Pero problema nga, madalas kasi nila inaangkla yun sa religion. Pero di ba common sense meron eh. Alam nating meron. Yun nga lang, paano mo i-justify na yung ang sinasabi nating meron na yun ay universal. Okay. So nakikita nyo, ito pala yung problem. So makikita nyo, majority ng problem natin na nangyayari sa ibang bansa. Sa China versus Philippines, sa West Philippine Sea or South China Sea is an example of a cultural relativism. Sa culture nila, sa kanila yon, sa atin yun. Anong tama sa dalawa? Right? Are we going to tolerate China? Or China, ito-tolerate pa tayo? Hindi tayo papayag, right? Atin yun. Problema ng culture yun. Tulad na lang sa Russia and Ukraine, ethical relativism yun. Okay? Lebanon, Israel, and Palestine, nag-aaway-away na sila ngayon. Problem yun. Ano pa bang countries nag-aaway-away? Yun pala yung naalala ko eh. Okay? Diba? Ganun na lang ba yun? Diba? So, kung mayroon pala tayong ganitong problema, diba? Parang nag-urge sa atin, ano ba dapat natin gawin? Diba? Oops, nasa na? Okay, diba? Tapos na ako? Ha? Saglit lang pala discussion ko. Diba? At least we are aware. Pero syempre, nasa atin yun, di ba? Gaya nga ng sinabi ng Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Okay, kahit adults na kayo, still, di ba? So, makapaisip kayo. So, may problema pala ng ethical relativism. Maharap natin yan eh. Mapag-uusapan natin yan eh. Especially kung nandoon na tayo sa philosophers. Sino ba ang philosophers na tatanggapin mo na magiging guide mo para maging ethics mo or morality mo sa decision making mo? Siyempre, kung ano man yung philosopher na yun, papasok siya sa ethical relativism mo. Individual level, ha? Okay. Bakit mo nasabi ngayon na siya ang philosopher na papasok sa'yo? Okay. Sasabihin mo siya. Pero yung tandaan nyo, hindi ibig sabihin individual level. Ang individual level kasi,
ng ethical relativism, ito yung lowest form. Para sa akin lang naman Kasi kanya-kanya na tayo. Pero ito, tandaan nyo, kahit magkakanya-kanya tayo ng ethical relativism, tandaan pa rin natin na Filipinos tayo. Isa din naman sinasabi ng philosophers Pag sinabi natin you shall not kill, pare-pareha sila ng sinasabi na tama yun. Pero the way they justify it, doon sila magbabago. Okay? So at least nakikita natin na may ethical objectivism pa rin nag-exist. Iba-iba lang yung justification. Pero yun nga, kahit ano man ang makuha nating ethical standard na meron tayo or moral standard, tandaan natin Pilipino pa rin tayo. Okay? Or part pa rin tayo ng humanity na we should still care to other people. Okay? So, yun lang ang ating discussion ngayon.